Aalis na po ang maganda mong apo, lolo. Paalam ni Mira sa kanyang lolo. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya na malapit sa construction site, kaya medyo marami-rami ang customers, kaya kailangan niyang pumasok ng maaga. Pasensya ka na, apo, kung hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Kung hindi lang ako baldado, hindi mo na sana kailangan pang magtrabaho sa edad na to. Ako dapat ang nagtatrabaho, pero heto ka at ikaw ang kumakayod para sa atin. Malulungkot na wika ni Lolo Hernan na siyang ikinangiti lang ni Mira. Okay lang yan, Lo. Kaya ko naman. Kakayanin ko para sa atin. O siya, tama na ang dramahan, Lo. Aalis na ako. Nandyan naman si Kulit kaya hindi ka magiging loner dito sa bahay. Huwag kang pasaway, okay, habilin pa ni Mira bago tuluyang umalis. Sumakay ng jeep si Mira at nagpunta na sa karenderya. Pagkarating niya, agad siyang sinalubong ng marami-raming customer na kumakain ng almusal. Good morning, maam ganda, bibong bati ni Mira sa amo na ikinailing lang nito. Huwag mo nga akong ngiti-ngitian dyan, Mira. Tumulong ka na, patutsada ng amo na mas ikinalaki ng ngiti ni Mira. Right away, maam, kaagad na tumulong si Mira dahil maaga pa at hindi pa masyadong busy. Kapag tanghali na, puno ang karenderya ng mga customer at halos lumilipad na sila sa pagmamadali. Mira, iha, lapit ka muna sandali, tawag ng among si Aling Marta kay Mira. Mabilis na lumapit ang dalaga sa amo na ngayon ay naghahanda na para sa isang malaking order na nakuha sa kalapit na construction site. Ihatid mo ito sa site. Nag-order sila ng pananghalian sa akin kanina. Hindi ako makakahati dahil mas maraming customer ngayon. Noong mga nakaraang araw, magpahatid ka kay Manong Carding. Sinabihan ko na yon na ihatid ka sa site, pag-uutos pa ni Aling Marta. Sige po, maam ganda. Basta ikaw ang nagpapakain, wika ni Mira bago umalis dala-dala ang mga order. Pagdating sa site, inihatid ni Mira ang mga order. Mga kuyas, nandito na ang pananghalian nyo, pagwika ni Mira. Tumingala siya sa tinatrabahong building at nakita ang mga nagtatrabaho na napapatingin sa kanya. Oy, Mira, ikaw pala. Mas lalo kang gumaganda, iha, papuri ng isang trabahante na pabirong ikinakapit ni Mira sa kanyang buhok, bagay na nagdulot ng tawanan sa buong site. Maliit na bagay, Kuya Ram, pagbibiro pa ni Mira. Dahil kilala na siya ng mga trabahante, parang ama na rin ang turing ni Mira sa mga ito. Napapangiti lang si Mira. Nasa ganoon siyang posisyon ng mamataan niya ang isang lalaking nakatingala lang sa mga trabahante at bahagyang nakapamiwang sa ibaba. Mabilis na nainis si Mira sa nakita. Sa lahat pa naman, ang ayaw niya ay ang mga taong nagiging unfair sa iba, lalo at harap-harapan niya iyon nakikita. Inilagay ni Mira ang dala-dala niyang order at sa kanilapitan ang lalaki. Bakit hindi ka tumutulong sa kanila? Diretsahang tanong ni Mira sa lalaki. Hindi naman siya napansin ng lalaki dahil nakatingala pa rin ito sa mga kasama na siyang mas ikinainis ni Mira sa kinatatayuan. Nang akmang kukulitin na niya ang binata, bigla naman itong nagsalita, dahilan para maiwan sa ere ang kamay niya. Ayusin niyo na lang sa pagkakalagay ang mga gamit para hindi mahulog, pag-uutos nito sa mga trabahante. Napalingon-lingon ito sa paligid bago napatingin muli sa dalaga habang nakaturo sa sarili. Ako ba ang kausap mo? Nakakunot noong wika ni Rafael. Sino bang kausap ko, multo? Malamang ikaw ang kausap ko, naninigaw na wika ni Mira na siyang bahagyang ikinanganga ng mga trabahante. Malapit na silang mahulog dahil sa gulat sa ginawa ni Mira sa engineer nila. Pababa na sila. Bakit napapangisi ka? Hindi ka ba nakokonsensya na sila lang ang nagtatrabaho, tapos ikaw ay nakatayo lang, nakapamiwang ka pa dyan na parang boss? Bakit, ikaw bang boss dito? Napataas ang kilay ni Rafael. Nagpalipat-lipat ang paningin ng mga trabahante kina Mira at Rafael. Bago pa man mapagsabihan ng dalaga, kaagad nang nagsalita si Kuya Ram. Nako, anak, pinigilan siya ni Rafael at sinenyasan na huwag ipaalam sa dalaga na siya ang amo at engineer sa site. Tila nag-i-enjoy siya sa nagiging reaksyon ng dalaga sa kanya. So gusto mong umakyat din ako sa itaas at magtrabaho gaya ng ginagawa nila? Nakangising tanong ni Rafael. Bakit, nagtatanong ka pa, pambabara ni Mira. Pero ang tanong, makakaya mo bang umakyat sa taas? Paano kapag umakyat ako tapos pagpunta mo rito nakababa na ako? Magiging unfair pa rin ba iyon sa'yo?
Bago inabot ang mga order sa mga trabahante, tumikim siya. Heto na ang orders. 30 lahat yan, mga kuyas, 2,100 lang. Pwede niyong gawing 2,500 para ibubulsa ko ang sukli, pabirong wika ni Mira. Baka ako pwedeng maging 2,000 lang, anak, para sulit, patutsada ni Manong Ben. Naku, mga kuyas, lugi naman ako dyan, asik ni Mira. Here, biglang sambit ni Rafael at napalingon si Mira. Napakunot na ng noo si Mira nang makita ang 3,000 na inaabot ng lalaki. Ano yan? Alam kong pera yan, ang ibig kong sabihin para saan yan? Bayad, wika ng lalaki. Napatikhim si Mira. Nasanay kasi akong sila Kuya Ben magbabayad, hindi ko alam na ikaw na pala. O, hala akin na, kinuha ni Mira ang bayad bago tumingin sa lalaki. Wala akong dalang panukli, ibabalik ko na lang, keep the change. Wika ni Rafael na ikinalaki ng mata ni Mira nang mapagtanto na napapatitig na siya dito. Hindi na, baka kailangan mo to, hindi na naman nakatapos sa pagsasalita si Mira. I insist, para yan sa hard work mo. Nagpunta ka pa rito at nag-effort ka para ihatid yan kaya sayo na ang sukli, naging wika ni Rafael. Pinipilit mo ako eh. Bukas dalhan mo ulit kami ng tanghalian, same order pa rin, wika ni Rafael, bago palihim na pinapahigpit ang kanyang panga. Kay gandang pagmasdan. O, tagadala, kung hindi iyon, ikaw tagalinis kung ayaw ko ng ibang babae, natatawang sabi ni Rafael na parabang nanunukso. Diyos ko! Mahina niyang wika bago ngumiti ng matamis. O siya, mga kuyas. Bukas ulit ha. Iyong sa iyo, ayusin mo ha. Huwag magiging unfair. Bago naglakad paalis ng site, napansin niyang nakatingin si Rafael sa kanya. Naging wika ni Mira. Ano kaya ang gagawin ko? Patuloy siyang naglakad at ang mga kasamahan niya ay walang awang tinulungan upang hindi makita kung saan ito pupunta. Biglang humarap at pinalis niya ang dila kay Rafael. Kung alam lang nito na naramdaman niya na tila hinuhubaran niya ang kanyang katauhan sa kaisipian niya. Huminto siya biglang napatingin ang mga lalaki noong nakita ang mapanlinlang ngiti ni Dashville sa kaisipian niya. Kay tagal-tagal ko na hindi umuwi kay Lola. Naalala kong lagi niya akong tinuturuan ng respeto sa iba, ngunit kapag siya ay inaabuso ay dapat ko siyang ipagtanggol para hindi siya maapi at huwag na magpabaya dahil sa lahat ng tao, kaya wala na siyang ibang nagawa kundi huwag na siyang saktan pa. Kay isa palagi ang kailangan na umalis muli at sabihing mamaya nakikita ng kanyang ina at tatay na nakita na sa akin mga malalaki na dahil sa mga gulo ko nakayuko kayo ang kanyang kaibigan at kapwa. Manghaharok ng ngiti nito bago pa man mabawi ang sarili na alam nito dahil nagmamadaling malakas ang kanyang mga kaibigan ay nangyayari. Maya-maya pa ay agad nang nagpaalaman sa lahat magtago sa pamilya ng mundo, may anak pa ang mga ito ay bumisita ako ulit hindi ako at wala pang bagong mga plano na mangarap at wala ang mga ito siya maging maingat pa niya. Hindi na ito gumawa sa buhay nila habang umalis ako sa karenderya. Wala na sa isip ko para bumalik sa kay ang mundo mayaman, ngunit iba nakita ko itong kumain kung na maging ako sa mga babae. Ay mga ganito na ganyan naman, tumalikod siya kay Rafael. Dapat ka bang matakot para lang sa sarili mo ay maligo para hindi maasar yung masama pala ako at ganito, sabi nito. Hindi mo kailangan gawin ang ganto ng buhay ni nanay. Maganda na nga ng mga tao niya para sa kanila pero wala daw nakita ang ganyang nangyayari. Ang lahat na dapat tumayo na sila pero kung isa ay napahamak kung hindi napunta sa mga ito. Ano na pong ginagawa sa kayamanan natin kapag ganito lang, sabi niya sa sarili. Ang mundo niya ay tila binabawian at nakakainis. Noong gabing iyon hindi siya nakatulog. Iniisip niya kung ano ang nakita ni Rafael sa kanya. Hindi naman siya mayaman o matalino. Pero bakit parang gusto siya nito? Hindi kaya isa ako sa mga biktima ng kayamanan niya? Hindi kaya pinaglalaruan lang niya ako? Napatayo si Nicole sa isipan niya at saka tumingin sa labas. Kinabukasan, nagpa siyang magpakaiba. Alam niya na hindi sila nababagay sa isa't isa, kaya dapat lumayo siya bago pa mahulog ang loob niya. Hindi niya ako pwedeng paglaruan. Ako si Nicole Sandoval at kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, wika niya. Umalis siya sa umagang iyon na puno ng pag-asa. Kaya niya ito. Hindi siya iibig sa isang mayaman. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Nakita niyang nagkibit balikat ito. Masama bang magpaalam sa kaibigan? Di ba, magkaibigan naman tayong dalawa?
Baka lang mami-miss mo ako kaya nagpapaalam ako. Asus! Mahina siyang natawa. Hala, senyorito, hindi kita mami-miss, senyorito, kahit gaano ka pa katagal mawala at hindi rin kita sasalubungin pagbalik mo dahil napakabuti kong kaibigan. Wow, na-appreciate ko may pagkasarkastikong sagot nito. You're welcome, senyorito. Nag-enjoy sila sa pagkuha ng libreng prutas. May mga dala pa siya sa pag-uwi. Pagkatapos noon, sabay silang pumunta sa palengke para bumili ng mga gagamitin sa pagluluto. Noong makabalik sila sa mansyon, agad siyang dumiretso sa maid quarters dahil pagod na talaga siya. Kinabukasan, katulad ng inaasahan, dumating nga ang business partner ng lalaki. Busy silang mga katulong sa pag-aayos at paghahanda sa mga gagawin. Dalhin mo na ang juice sa kanila, Nicole, utos sa kanya ng mayordomo na agad niya namang sinunod. Senyorito, ito na yung juice. Nilapag niya sa maliit na lamesa ang tinimpla niyang juice. Marami ang kaibigan ng lalaki, mga nasa 9 na bisita nito. Lahat ng mga ito ay nakasuot ng simpleng damit pero bagay pa rin naman sa kani-kanilang postura. Hey, anong pangalan mo, miss? Tanong sa kanya ng lalaking may blonde na buhok. Nicole, simpleng sagot niya. Ang ganda di. Hindi nito natapos ang sasabihin noong biglang sumabat ang senyorito nila. Huwag mo siyang guluhin, Cole. Umuwi ka na lang. Ang damot nito ni Rodriguez. Hindi ko naman iuwi. Takot maagawan. Nagtawanan ang mga kasamahan nila. Nahiya tuloy siya kaya mabilis siyang umalis. Hindi naman kasi siya sanay sa mga lalaki. Hanggang sa sumapit ng gabi at hindi pa rin umaalis ang mga ito dahil pagkatapos ng oras ng meeting, nag-inuman sila. Dahil tapos na ang trabaho niya, tumambay siya sa likod ng bahay para magpalipas ng oras dahil hindi rin naman siya makatulog. Nagulat siya noong may umupo sa tabi niya. Senyorito, anong ginagawa mo dito? Ang ingay sa loob. Bakit nito ka? Nagulat siya noong sumandal ito sa balikat niya. Amoy na amoy niya ang alak mula sa hininga nito. Mukhang naparami na ang inom ng senyorito niya. Nagpapahangin lang. Papasok rin ako sa loob mamaya. Mamaya na. Matulog ka na, senyorito. Lasing ka na. Nagulat siya noong bigla itong umayos ng upo. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto noong bigla nitong ilapit ang mukha sa kanya at nang maglapat ang labi nilang dalawa. Senyorito, sabi niya noong maghiwalay ang labi nila. Natulala na lamang siya noong bigla itong bumagsak, payakap sa kanya. Kinabukasan, paggising niya, hindi niya ito mahagilap. Para siyang mababaliw dahil sa nangyari kagabi. Pagkatapos siyang halikan ng lalaki, nakatulog ito. Nicole, pinapatawag ka ni Senyorita. Bilisan mo, mataray na imporma ni Lian sa kanya, at nahakot ang noo na binalingan siya. Bakit daw? Inisan itong tiningnan. Itanong mo sa kanya. Doon ka naman magaling ang sumipsip. Nagkatinginan silang dalawa ni Mira. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag ng ginang, napakasungit pa naman ito, pero wala siyang ginawang masama para matakot. Minsan na nga lang ito umuwi, mukhang may kasalanan pa siya. Ipinatawag niya raw po ako, Senyorita, magalang niyang tanong sa ginang noong makapasok siya sa loob ng opisina nito. Kumusta? Maayos naman, ma'am. Hindi kita gusto para sa anak ko, ha? Umawang ang bibig niya sa gulat. Pinanatili niya ang iting nakapaskil sa labi niya. Wala bang intro, madam? Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa ni Emil. Hindi ko akalain na ngayon magdadalawang isip na siyang umalis dahil sa'yo. Huwag mong kalimutan ang pwesto mo sa bahay na to. Kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa niyo, pwede kang ang umalis habang maaga pa. Madam, hindi ko alam ang sinasabi niyo Magkaibigan lang kaming dalawa at wala rin akong alam na hindi siya umalis. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong palagi kayong magkasamang dalawa, kaya itigil mo na kung ano man ang nararamdaman mo. Napahawak siya ng mahigpit sa pinto paglabas niya. Napangiti siya ng mapait. Sariwang-sariwa sa kanya ang masasakit na sinabi ng ginang. Dapat itigil niya na raw ang kahibangan niya. Kahit dala niya ang bigat ng dibdib, bumalik siya sa trabaho dahil sayang naman ang araw. Mabuti na lang, wala ngayong dito si Emil dahil baka imbes iwasan niya ito ay yakapin pa niya. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Emil habang nasa business trip.
Hindi niya alam kung bakit ngunit lumulutang ang isip niya. Gusto niyang bumalik sa Santo Domingo pero kailangan niyang tapusin ang mga trabaho niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo bang si Miss Ganda yung naghatid sa'yo? Agad siyang napalingon sa kaibigan. Kasalukuyan silang nagpapahinga sa isang private room. Si Nicole ang naghatid sa akin, gulat niyang tanong. Akala ko kayo. Anong oras ba kayo umalis? Hindi ko matandaan ang nangyari kagabi, umisi si Manuel. Ayan ang epekto ng sobrang alak. Itanong mo kay Miss Ganda kung anong ginawa mo. Paano kung may ginawa akong masama? Medyo kinakabahan niyang sabi. Tumawa ang lahat. Si Rodriguez takot gumawa ng kasalanan. Babalik ka na ba? Itanong mo na kay Miss Ganda. Baka hindi ka pa makatulog mamaya. Huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng bumalik para yun lang. Baka mamaya magtaka pa yun kung bakit yun ang tanong ko sa kanya. Magmumukha akong baliw eh. Baliw ka naman talaga noon. Bakit hindi mo pa matanggap? Asik ni Miran. Gusto mo, uminom pa tayo? May dala akong mga alak, malakas ang tama nun, galing pa sa ibang bansa. Ayoko na. Hindi tuloy siya makafocus sa ginagawa dahil sa nalaman. Bakit pa kasi sinabi ng kaibigan niya na si Nicole ang naghatid sa kanya? Pinoproblema tuloy niya kung naging pasaway ba siya kagabi. Ilang araw niyang binabad ang sarili sa trabaho. Madalas siya kung mag-overtime para makabalik agad sa hasyenda. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan niyang baliw siya, at mas lalo pa yata siyang mababaliw kapag tumagal. Ilang araw nang tahimik si Nicole simula nang kausapin siya ni Enrique Rodriguez. Ayaw niyang sabihin ang pinag-usapan nila sa ibang tao bukod kay Mira. Ayaw niyang malaman pa ng iba. Nanlaki ang mga mata niya noong hilahin siya ni Mira patungo sa puno. Nagtatanong sana siya kung bakit pero hinawakan nito ang mukha niya paharap sa gate. Ngayong nandito na ulit si Sir Emil, anong gagawin mo? Tandaan mo yung sinabi ni Senorita Sao, ayaw kanya para kay Sir kung ano ang key. Hinampas niya ang babae bago pa man ito matuloy ang sinasabi niya. Para mo naman akong sinampal ng katotohanan. Alam ko naman yun. Pinapaalala ko lang para hindi mo makalimutan. Aalis na ako. Ikaw nang bahala dito. Ipagdasal mo ako, ha? Sabihin mo absent ako ngayon o day off. Tumakbo siya sa likod bahay dahil may daan din doon paalis ng mansyon. Pagdating ni Emil, si Nicole agad ang hinanap niya. Ngunit kahit nalibot niya ang buong bahay, hindi niya ito mahagilap. Good morning, Sir Emil. Hindi niya pinansin ang mga kasambahay na bumabati sa kanya dahil naiinis siya, hindi siya sinalubong ng babae, at iyon ang nagpadagdag sa frustration na nararamdaman niya. Nasaan si Nicole? Siya ang sinabihan kong magdala ng pagkain dahil may kailangan kaming pag-usapan. Day off ngayon ni Nicole kaya wala siya dito. May kailangan ka ba? Pwede mong sabihin sa akin na lang. Parehas naman kami ni Nicole, sir. Mas lalong uminit ang ulo niya dahil sa narinig. Wala itong karapatan na ikumpara ang sarili niya kay Nicole dahil malayo ang agwat nila sa isa't isa. I want Nicole. Kapag dumating siya, sabihin mo puntahan ako sa kwarto ko o sa office ko dito sa bahay. Kung wala siya, wag na kayong magdala ng pagkain dito dahil kaya kong bumaba. Pero sir, bukas pa siya babalik. Kumain na kayo ngayong araw. Pagbalik ni Nicole, sasabihin ko na lang sa kanya. Hindi niyo naman siya kailangang hintayin. Bakit? Siguro dahil gusto mo si Nicole. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sino nagsabi sa'yo niyan? Kailangan ko pa ba iyang ipaliwanag sa'yo? Sa ating dalawa, ako ang boss dito. Kalaunan ay napayo ko ito dahil sa pagkapahiya. Umalis ka na. Naintindihan mo ba ako? Yes sir, pasensya na po. Napalunok ito bago't ako na umalis. Napabuntong hininga siya noong maiwan siya ulit mag-isa sa kwarto. Gusto niyang makita ang babae pero wala ito. Ginawa niya ang lahat para makabalik agad pero tinutuon nito ang sinabi, hindi siya nito sinalubong sa pagbalik. Sumunod na araw, nagtaka siya noong hindi pumasok ang babae. Wala pa rin siyang nakikita ni Anino nito pagbaba niya. Dumiretso siya sa kusina, nagbabaka sakali na makikita niya ito, ngunit isang babae rin na pamilyar sa kanya ang naroon, ang kaibigan ni Nicole. Nakita mo ba si Nicole?
Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Ayos lang ba siya? Pumunta lang siya ng ibang lugar, bigla itong nagbago. Inaasahan pa man din niyang ito ang una niyang makikita at ito ang unang magiging masaya pag-uwi niya. Pasensya na, sir, biglang umalis si Nicole. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nagmamadali siya kaya hindi ko na naitanong. May kailangan ba kayo sa kanya para masabi ko pagkabalik niya? May nangyari ba noong wala ako? Hindi niya mapigilang magtanong dahil batid niyang may rason kung bakit naging mailap ito sa kanya. Hindi ko po alam yung buong detalye, pero napagalitan kasi siya ni Senyorita noong isang araw. Sa opisina sila nag-usap kaya hindi namin alam kung ano nang napag-usapan nila. Hindi rin nagsasalita si Nicole kapag tinatanong ko. Natigilan siya dahil sa narinig. Bakit nagalit si Mama? Hindi ko rin po alam. Umuwi na lang siyang saglit. Hindi ko rin po alam, umuwi na lang siyang galit. Hinahanap ni si Nicole. Nag-aalala nga ako sa kanya. Don't get me wrong, sir, wag mo naman sanang pahirapan ang kaibigan ko. Kung gusto mo siya, ipakita mo at higit sa lahat, sabihin mo sa kanya. Huminga ito ng malalim. Siyempre, kasambahay lang kami dito. Ayaw din naman nila sa amin. Kaya kung may nararamdaman ka sa kanya, huwag mong pigilan yan, sir, kasi hindi yan mali. Kakausapin ko si Mama. Tumango siya noong wala na siyang ibang itatanong bago umalis sa kusina. Sigurado siyang konektado ang pag-iwas nito sa nangyari. Kinuha niya ang kanyang jacket bago lumabas ng bahay. Nagulat siya noong makita itong may kaagaw na lalaki. Sa pag-aakalang magnanakaw yon, mabilis siyang tumakbo palapit sa dalawa. Agad niyang sinuntok ang lalaki. Napasigaw naman dahil sa ginawa niya si Nicole. Senorito, ba't ba siya sinuntok? Bakit po ba kayo nandito sa labas? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito noong tulungan nito ang lalaking sinuntok niya para tumayo. Nakaramdam siya ng matinding selos. Nicole, oras ng trabaho, bakit ka nandito sa labas? Bumaling siya dito. Kumalabog ng mabilis ang puso niya noong magtama ang tingin nila ng babae. Senorito, day off ko ngayon. Wala akong trabaho. Hindi ko alam kung anong problema niyo. Makakalimutin ka na rin ba? Ako yung dapat na tinulungan mo. Ilang araw ka ng day off, hindi pwede yon, pagmamaktol niya. Ikaw ba yung nasaktan? Sinuntok mo nga siya eh. Kahit boss kita, hindi mo dapat ginawa. Yun, inis nitong sabi. Nagtagis ang bagang niya. Akala ko magnanakaw siya. Tinulungan na nga kita, ngayon. Alam niya na pong hindi. Pinsan ko siya galing Maynila. Kung wala kayong importanteng sasabihin, aalis na kami. Gagamutin ko pa ang sugat niya. Naiwan siya sa kawalan noong naglakad palayo ang dalawa. Tumawa siya sa gitna ng daan na parang baliw. Sa kabilang banda, hindi mapigilang ilang beses na hampasin ni Nicole ang kanyang pinsan. Tama na, Nicole. Ang lakas talaga ng taman yung dalawa. Bagay nga kayo. Bigla ba naman akong sapakin ng boss mo? Taas ikaw pa itong nanghahampas? Pero salamat sa pagtatanggol sa akin, pinsan. Tumahimik ka na lang. Baka tanggalin ako noon sa trabaho dahil sa ginawa ko. Kailangan ko na sigurong mag-apply sa ibang bahay. Bumusangot siya habang naglalakad. Sumama ka na lang kasi sa akin sa Maynila. Maraming trabaho roon para sa'yo. Nag-aral ka naman plus may experience eh. Maganda, for sure maraming mag-aagawan sa'yo. Che! Baka pasayahin mo lang ako sa barha? Manahimik ka na lang. Asik niya. Sa tingin mo naman, ganong trabaho ang ire-recommend ko. Baka hindi na ako ulit makabalik dito sa atin dahil mapapatay ako ni Uncle Roddy saka. Seryoso ka ba talaga? Grabe na ang kabaliwan mo. Ayoko rin naman nun ang daldal mo talaga. Tumahimik ka na. Maiba tayo. Mas masakit noong sinabi ng boss mo na akala niya magnanakaw ako ah. Nainisulto ako sa sinabi niya. Dapat pala pumorma ako. Sabi kasi bukid lang sa inyo, totoo naman pala. Huwag mo nang isipin yon kasi totoo naman, biro niya. Napasinghap ito. Grabe kang magsalita. Pasalamat ka nandito ako sa bayan mo. Kung nasa Maynila ka, ililigaw kita roon tapos kapag umiyak ka na saka mo ako makikita. Baliw ka talaga kaya ka nasasapak eh.
Anong akala mo sa akin, bata? At saka marunong naman ako sa pasikot-sikot sa Maynila. Baka ikaw ang maligaw. Huwag mo akong hamunin. Pinapanganak ka pa lang, nalibot ko na iyan, natatawang sambit niya. Bumalik ka na kasi. Ang hirap naman dito sa probinsya. Mas maganda roon, mas madali ang buhay mo, pagpipilit nito. Tiningnan niya ito ng masama. Kahit pumunta ka pa rito para sa akin, hindi ako babalik sa Maynila. Gusto mo lang ako palaging nakikita, kaya gusto mo akong bumalik. Ikaw ang mag-adjust. Hindi ako pinagtaasan siya nito ng kilay. Ang kapal naman ng mukha mo, pinsan. Akala mo ba hindi ko alam na close kayo ng senyorito mo? Kapag nahulog ka sa kanya at umuwi ka sa Manila na nagluluksa, ako ang unang tatawa. Sao darating nga ba talaga siya sa puntong mamalahin niya ito ng sobra? Kasi parang nagiging totoo na ang nararamdaman niya at hindi na ito normal na paghanga. Kinabukasan, pagbalik niya sa hasyenda, nagulat siya noong bumungad sa kanya ang senyorito noong pumasok siya sa kusina. Napatalon siya at napahawak sa kanyang dibdib. Senyorito, sabi niya sa gulat na boses. Binaba nito ang hawak niyang baso at tumingin sa kanya. Kanina pa kita hinihintay, late ka ng ilang minuto, Nicole. Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Po, maaga pa po ako. Ang boss kaya ako magsasabi kung late ka. Kanina pa po ako nandito, senyorito. May kailangan po ba kayo? Tumingin ka nga sa akin, demand nito para mas lalo siyang mag-iwasan. Bakit, senyorito? Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na. May kailangan pa kasi akong tapusin. Maraming trabaho ngayong araw. Hindi ako pwedeng makipagkwentuhan sa'yo, sagot niya habang nasa sahig ang tingin. Kumunot ang noo nito. Walang masyadong trabaho ngayon sa bahay. Yun naman talaga ang totoo. Kung di ka naniniwala, pwede mong itanong kay Manang. Aalis na ako. Akmang aalis nga siya ngunit pinigilan siya nito. Anong pinag-usapan niyo ni Mama? May sinabi ba siyang masakit sa'yo? Kaya ba ako iniiwasan mo ngayon? Sabihin mo sa akin. Sandali siyang nagulat dahil alam nito ang tungkol doon. Huminga siya ng malalim. Wala. Sa amin lang pinag-usapan namin. Kung gusto mong malaman, bakit di mo siya tanungin? Bakit nga ba kailangan mo pang malaman kung anong sinabi niya hindi naman yun importante? Sao sa akin. Puno ng pinalad nitong sabi. Kayo naman palagi ang gusto niyong tama. Ano pang sense kung makikipagtalo ako sa inyo? Kapag Kwan ay bumusangot ito. Masama niya itong tiningnan noong paglaruan nito ang pisngi niya. Bakit nga ba hindi siya mapapaisip na may gusto ito sa kanya kung ganito siya nito ituring? Mabuti na lang nakatakas siya. Pagkatapos niyang magdilig ng halaman, sunod niyang ginawa ay naghugas ng pinggan sa kusina hanggang sa matapos ng buong araw at walang pahingang trabaho. Mabuti na lang wala ang buong pamilyang Rodriguez, wala ang senyorito na manggugulo sa araw niya. Ngunit nagkamali siya. Balak niya sanang magpahangin, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang lalaki. Akmang tatakas siya, ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong buhatin na parang bagong kasal. Ilang ulit niyang hinampas ang braso nito para ibaba siya. Senorito, ibaba niyo po ako. Pag may nakakita sa atin, mapapagalitan na naman ako ng senyorita. Hindi siya magagalit. Sao, tatanggalin ko kung sino man ang pag-uusapan tayong dalawa. Mag-usap tayo. Ayokong iniiwasan mo ako. Gusto kong magkaintindihan tayo natural kahit na sino makakita sa atin pag-uusapan nila tayong dalawa dahil sa ginagawa niyo. Ibaba niyo na ako dahil may kailangan pa akong gawin at wala akong dapat linawin sa'yo. Ilang ulit niya ang hinampas ang balikat nito. Senorito, ibaba mo na ako, malumanay niyang pakiusap. Hindi kita ibababa hanggat hindi mo sinasabi kung bakit mo ako iniiwasan. Ilang araw mo nang ginagawa iyon. Alam mo bang ikaw lang ang inaasahan kong sasalubong sa akin pagbalik ko, pero imbis salubungin mo ako, kabaliktaran ang ginawa mo. Nagtatampo ba kayo dahil doon? Hindi ako nagtatampo dahil alam kong mas gwapo ako sa lalaking kasama mo nung isang araw. Ewan ko si pinsan ko nga siya. Ibaba mo na ako. Hindi na kita iiwasan. Babalik na ako sa loob. Laking pasasalamat niya noong ibinaba siya nito, ngunit hinawakan nito ang balikat niya para magkaharap sila.
Ako ang boss mo kaya dapat sumunod ka sa akin, sabi nito nang may bahid na pagka-teritorial na parang mawawala siya kapag hindi niya ito sinunod. Hindi nito alam na gusto niyang ito na lang pero kailangan din dahil may magulang ito at yun ang pinaka-boss niya. Yun ang nagpapasweldo sa kanya pero hindi ito kasama sa trabaho ko. Sorry, hindi ko na kayo iwasan, huwag niyo na ulit gagawin ang ginawa niyo, baka pag may nakakita pa kung ano-ano pang isipin nila at baka magalit din si Maam, ayaw kong mawala ng trabaho dahil nag-aaral pa ang kapatid ko, scholar namin siya. Huminga siya ng malalim, hindi lahat na bibigyan ng scholarship, may pangangailangan din siyang hindi sagot na scholarship na binigay niyo, at isa pa ang trabaho ay trabaho, bakit gusto mo bang maging full scholar ang kapatid mo, ba't kapag sinabi ko ba, gagawin mo? Tatawagan ko ang sekretary ko para doon, bakit mo siya tatawagan kasi nga gusto mong gawing full scholar ang kapatid mo, para wala ka ng gaanong gastusin, na patanga siya, at pinakatitigan niya ang mukha nito, pero walang bakas na nagbibiro doon. Kinabukasan akala niya tahimik na ang buhay niya, napatalon siya noong makita niya ito sa harap ng pinto ng bahay nila, may kailangan ka ba? Hindi na wala ang iti nito, tapos na ang oras ng trabaho mo, kaya bilang mabait at hands-on na boss ihatid na kita sa bahay namin, baka kung anong mangyari dihi sa labas, may mga nag-iinuman dyan sa kanto, baka mapagtripan ka, baka magandahan, si tinaasan niya ito ng kilay at pinakatitigan, sus bulero, wala ka bang ibang gagawin, kanina stress na stress kang umuwi, may kinuha lang naman ako rito sa bahay, pabalik na rin ako, kung ayaw bumalik, pwede bang dito muna ako sa inyo, wala pa akong lakas na bumalik sa bahay, dapat umuwi ka na sa inyo, mas hindi ka makakapagpahinga kung nandito ka sa amin, ang ingay. Parito mas lalong sasakit ang ulo mo at sana pinagpabukas mo na lang ang pagiging hands-on mo na boss, babalik ka na sa manson. Sabay tayong dalawa, hindi na siya umangal, sumabay siya sa lalaki sa paglalakad, minsan talaga hindi ito sig sa buhay niya, lumipas ang ilang linggo at maayos na sila, hindi niya talaga masunod ang gusto ni Senorita, ilayuan ang anak nito, dahil habang tumatagal, mas mahirap para sa kanya. Ano bang meron sa inyo ni Senorito, lagot ka, kapag nalaman ni Madam na may relasyon kayong dalawa. Alam mo naman na maid lang tayo dito, sabi sa kanya ni Mira, alam ko naman yung yon, wala namang namamagitan sa amin, siguro, kaibigan ko lang siya, close kami, hindi ko rin siya boyfriend, may masama ba talaga doon? Walang masama, pero alam mo naman na binabantayan ka lang ni Lian, pag nalaman niya na palagi na naman kayo magkasama, magsusumbong yun, kay Madam, huminga ito ng malalim, alam kong siya yung nagsusumbong, siya din yung nagsumbong nung isa, kung gusto mo ang trabaho na to, umayos ka, umira. Siya sa hangin palibhasa, tsismosa, ikagaganda niya ba yung pagiging tsismosa niya? Kahit hindi naman totoo ang balita, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko, kinurot nito ang balikat niya, huwag ka lang talaga lalapit sa akin kapag pinaiyak ka niya dahil kukutusan pa kita, kilala mo si Senorito, o kahit ang pamilya niya, nagtatrabaho tayo, para sa kanila, hindi sila yung trabaho natin, napakasungit nga ni Senyorito Emil. Kuhang-kuha niya talaga yung inis ko. Baka ikaw ang may gusto sa mga Rodriguez. Pangakuan niya sa kaibigan, dahil alam niyang may something din, isang mataray na irap ang natanggap niya mula sa babae. Sa sungit ni Sir Emil, kung may kayang tapatan ang pagiging masungit niya, himala. May magkakagusto sa kanya. Yung dalawa niyang kapatid, walang pakialam sa mga tao. Isama mo yung pinsan niya, Diyos ko, sakit sa ulo ang dala sa akin ng mga Rodriguez. Sinundot niya ang balikat nito ng maihalong pang-aasar. Baka naman ikaw talaga yon? Huwag kang mahihiyang magkwento. Makwento-kwento kita dyan. Nicole, magtrabaho kayong dalawa. Hindi kayo binabayaran dito para magchismisan. Kay, bata-bata nyo pa, mas malala pa kayo sa pagiging chismosa. Nagkanya-kanya silang iwas ni Mira nang lumapit sa kanila ang Mayor Doma. Mamaya na lang, pahabol pa ni Mira. Kaya nung makita yun ni Manang, agad siyang sinermonan. Mabilis siyang tumakbo palayo noong bumaling ang tingin ng babae sa kanya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Pagkatapos ng trabaho niya, nagpasya siyang bumalik sa bahay nila. Hindi niya inaasahan na susundan siya doon ni Emil. Bumalik ka na sa bahay niyo, tulak niya sa lalaki paalis. Sabihin mo sa akin kapag sinaktan ka nila ulit. Wala kang ginagawang masama. Wala ka ring ginawang mali para gawin nila iyon sa'yo. Ano bang sinabi mo? Huminga ito ng malalim at hinawakan ang kamay niya. Nagulat siya noong iniangat nito ang jacket, kaya nakita ang kalmot nila. Wala lang yan. Bakit kasi nag-away at talagang nagkalimutan pa kayo? Akala ko ikaw lang ang tigre dito. Imbes na matuwa siya, napabusangot siya, sabay hampas sa kamay nito.
Binawi niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak nito. Hindi ako tigre. Malakas itong tumawa pagkatapos ginulo ang buhok niya. O, nagagalit ka agad. Sa mga sumunod na araw, madalas siya nitong bigyan ng bulaklak at regalo. Minsan nga nagtataka siya kung bakit pinapabigay. Manliligaw mo, nakangiting sabi ni Mira. Ha? Ano ka ba? Alam kong nililigawan ka ni Senyorito. Huwag kang mag-alala dahil suporta ko sa inyo. Basta huwag ka lang niyang sasaktan, saka malaki na rin ang pinagbago niya. Hindi na rin siya sobrang sungit. Iba talaga ang nagagawa ng love sa isang taong nagmamahal. Hindi naman niya ako nililigawan. Wala nga siyang sinabi. Nasaan pala siya? Anong wala siyang sinabi? Asus! Bakit pa binibigyan ng lalaki ang isang babae ng bulaklak? Sumandal ito sa counter. Napaisip siya dahil nga madalas itong ginagawa ni Emil. Pagkabigay sa akin, umalis na dahil may meeting daw siya. Ha! Ang hirap pag maging single, nasan kaya ang para sa akin? Mira, pareho silang napalunok nung makita si Sir Miran sa likod nila. Para rin tuloy nakakita ng sariling multo si Mira. Good morning, sir, bati niya. Pinandilatan siya ng mata ng kaibigan pero hindi niya alam ang gustong sabihin nito. Kanina pa kita hinahanap. Hindi ba sinabi ni Manang na sasamahan mo ako doon sa farm nila Kiefer? Aalis na tayo. Agad-agad, sir. Hindi ko nga alam na may plano pala tayong dalawa. Bakit di mo sinabi sa akin agad? Hindi kita nakita kaya hindi ko nasabi sa'yo. Bilisan mo na. Hihintayin kita sa sasakyan. Bilisan mo dahil iiwan kita kapag sobrang tagal mo. Tumalikod na ito. Kinurot niya ang balikat ng kaibigan dahil deserve niya ang paliwanag nito. Walang namamagitan sa aming dalawa ni Sir Miran na alam mo namang hater ako ng mga Rodriguez. Buti nga bumait ako dun sa manliligaw mo. Sige, ikaw na yan kaya maniniwala ako sa'yo pero hindi pa rin ako makakalimot. Baka isang araw, isa na sa kanila ang iniiyakan mo. Hinampas nito ang balikat niya. Ang kulit mo. Bahala ka. Nung sumapit ang hapon, patapos na siyang magtrabaho noong dumating si Emil. Nagtago siya pero agad naman siya nitong nahanap. Uuwi ka ba ngayon? Bukas pa. Nakakapagod kasi, magpapahinga na lang ako kaysa umuwi sa bahay. Malayo pa yung lalakarin ko. Bumusangot siya. Gusto niya ang trabahong ito pero madalas talaga siyang reklamador. Hinawakan ito ang pisngi niya. Gusto mo bang kumain sa labas? Ayaw kong tumanggi pero pagod na talaga ako. Okay, may susunod pa naman, malumanay nitong sagot. Pagpasok niya sa loob ng quarters nila, nagulat siya nang may malakas na sampal na sumalubong sa kanya. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw dahil sa gulat. Ano bang problema mo, Lian? Para yan kay Madam para magising ka sa katotohanan. Tandaan mo ang posisyon mo dito sa bahay na to. Simula nung dumating ka dito, wala ka nang ginawang tama. Hindi ikaw ang kailangang magdesisyon para sa buhay namin. Tandaan mo rin ang posisyon mo dito dahil katulong ka lang rin tulad ko. Kung makaasta ka para kang boss. Huwag kang insecure sa akin dahil wala naman akong pakialam sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akmang sasampalin siya nito, ngunit inunahan niya ang babae. Malakas niyang pinatama ang kanyang palad sa pisngi nito, mas malakas sa sampal nito sa kanya. Hindi ako papayag na apihin mo. Tinulak niya ito pagkatapos umalis sa quarters. Paglabas niya ng bahay, nakasalubong niya si Mira at si Sir Miran. Nico. Hindi niya pinansin ang kaibigan, tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Nico, sandali. Sasama ako. Sa huli, magkasama silang umuwi ni Mira. Nagulat silang dalawa pagbalik kinabukasan noong nagkakagulo na sa mansyon. Lahat ng mga kasambahay ay nakayuko. Napalunok siya noong nakitang kumpleto ang mga lalaking Rodriguez, si Senyorito, Sir Miran, si Sir Frank, at si Sir Roland. Hindi sila ni Jea nakaalis sa pwesto nila. Hindi ba sinabi ko sa inyo na respetuhin niyo ang isa't isa? Ikaw, Lian. Nakita niyang mas napayuko si Liane dahil sa galit na boses ni Emil. Ilang ulit ka na nagsimula ng gulo dito. Lahat na lang gusto mong kalaban. Kahit si Mama pa ang kumuha sa'yo, makibagay ka. Wala namang ginagawa sa'yo pero sinasamaan mo na ng ugali. Pasensya na, senyorito. Huwag mo akong tawaging senyorito,
inis na sagot ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa ni Mira. Palagi niya itong tinatawag na senyorito pero hindi naman ito nagagalit. Noong isang araw din, pumasok ka sa kwarto ko kahit di ko sinabi. Kaya ko namang linisin ang kwarto ko. Kaya ko rin bumaba kung gusto kong kumain. Napasinghap si Mira noong marinig ang sinabi ni Sir Miran. Pinakaayaw ko sa lahat ang pumapasok sa kwarto ko nang walang pahintulot, dagdag pa nito. Sorry po, Sir Miran, hingi nito ng paumanhin. Pasensya na mga sir, ako nang bahala sa kanya, sabad ng Mayor Doma. Umalis na muna siya ng ilang linggo, bumalik na lang siya kapag naayos na ang ugali niya. Agad na tumango ang Mayor Doma. Hindi siya nakaimik noong tumalikod ang lalaki, saktong nagtama ang paningin nilang dalawa. Nakakaloko ang mga Rodriguez, bulong ni Mira noong mawala sa paningin nila ang tatlong lalaki. Saka lang sila nagpasyang bumalik na sa trabaho. Naging matiwasay ang buhay nila dahil wala na sila yan, pero naguguluhan siya kung paano yun nalaman ng lalaking Rodriguez. Saan tayo pupunta, sir? Tanong niya. Inaya kasi siya nitong samahan siya sa pupuntahan nito. Nagsuot pa siya ng pinakamaganda niyang dress para magmukhang presentable. Hindi ba sinabi ko sa iyong senyorito ang itawag mo sa akin? Nakakunot ang noong sabi nito. Okay, senyorito. Saan ba kasi tayo pupunta? May tiwala ka ba sa akin? Naman. Siyempre hindi ako sasama sa iyo kung wala. Dahil baka kung saan mo pa ako dalhin nudi. Mukha ba akong kidnapper? Hindi ako nagpapabagal. Kahit sino pang mukhang anghel yan, pwedeng maging masamang tao, matunog itong natawa. Tama ka pero wala kang dapat ipag-alala dahil wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Akala niya sa isang simpleng restaurant lang sila pupunta para kumain pero hindi niya inaasahan para pala yun talaga sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagsasayaw, bigla itong lumuhod at nag-abot sa kanya ng bulaklak. Lumitaw ang mga letrang hindi niya inaasahan sa likod nito na nakapormang T. Will you be my girlfriend, Nicole? Alam kong napakatorpe ko kasi hindi ko alam kung anong nararamdaman mo, pero mas nakakatakot yung mawala ka sa akin na hindi ko nasasabi yung totoong nararamdaman ko. Alam kong magulo ako, pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Alam kong hindi magbabago yung laman ng puso ko. Ikaw lang yun. Will you be my girlfriend? Agad-agad? Hindi mo pa nga ako nililigawan. Akala ko alam mo. Hindi niya ito hinayaang matapos sa sinasabi nito. Mabilis siyang tumango. Yes, senyorito. Noong yakapin siya nito, pareho silang natawa. Hindi pa ako tapos, senyorito, bumitaw ito sa kanya. Gusto niyang humalakhak noong makita ang kaba sa mukha nito. Nagbibiro lang ako, pahabol niya at kinurot ang pisngi nito. Sorry Nicole kung nagmamadali ako pero huwag kang mag-alala, liligawan pa rin kita. Thank you for giving me chance. Papatunayan kong hindi joke lang ang lahat ng ito at seryoso ako pagdating sa'yo, lalo na sa pagkakataong ito. Lumipas ang 3 buwan, ganoon pa rin silang dalawa ni Emil. Ang bilis ng panahon. Kahit may ginagawa silang dalawa, nililigawan pa rin siya nito. Wala ito ngayon dahil nasa opisina nito para magtrabaho. Sa tingin niya bukas pa ito babalik dahil nasa Maynila. Akala niya ayos na ang lahat pero hindi niya inaasahan ang bisitang darating ngayong araw kasama ng ina nito. Nicole, dalhan mo nga kami ng kape. Hindi niya dapat pinaghihintay ng matagal ang girlfriend ni Emil, baka ay magalit siya sa inyo, lalo ka na baka magalit siya sa iyo. Utos ng senyorita. Humigpit ang hawak niya sa kanyang damit. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang inuutos nito kahit pa nainis. Pagkatapos niyang ibigay ang kape sa dalawang babae, hindi niya inaasahan nang itapon ito sa kanya ang kapeng tinimpla niya. Napaatras siya dahil doon, gumapang ang init ng kape sa kanyang dibdib. Iha! Ba't mo ginawa iyon? Nabitawan ko kasi, inosenteng sagot nito. Tumingin ito sa kanya. Natapon na, gawan mo na lang ako ulit. Kinagat niya ang pang-ibabang labi bago tumalikod para umalis. Iba na ang pinagdala niya ng kape. Habang nagdidilig siya, hindi niya inaasahan na lalapitan ulit siya nito. Hindi ko alam na mababa na pala ang class ngayon ni Emil. Ano ba ang nakita niya sa'yo? Ang taas din naman ng ambisyon mo para gustuhin siyang maging boyfriend. Ayoko ng gulo. Nagulat siya noong hawakan ito ang kamay niya. Napasigaw ito noong mabasa siya ng tubig. How dare you?
Basang-basa na ang damit ko. Alam mo ba kung magkano to? Kahit maghapon ka pa magtrabaho, hindi mo to mababayaran. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nabasa. Galit siya nitong nilapitan. Pinigil niya lang matawa nung una dahil napaupo ito ng madulas. Mas lalo itong nagalit sa kanya. Tumayo ang babae at sinabunutan siya. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito. Pero mas humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Nasa ganoon silang posisyon nang maabutan sila ni Eric Rodriguez. Anong kaguluhan to? Matalim ang tingin na ginawad niya sa babae. Wala akong kasalanan, ma'am. Siya ang biglang pumunta dito para magsimula ng gulo, pagtatanggol ni sa sarili. Ikaw naman talaga ang palaging nagsisimula ng gulo dito eh. Akala mo hindi ko alam na nilalandi mo ang anak ko. Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo siya? Napaawang ang bibig niya dahil sa sinabi ng matandang ginang. Malamig niya ang tinitigan nito. Hindi ko kailangan ang pera niyo. Nakita niya sa gilid ng mata niya ang isang katulong na may dalang maleta, puno. Iyon ang mga gamit niya. Ma'am, totoo ang sinasabi ni Miss Nicole. Si Miss Adriana talaga ang nauna. Bida-bida naman ka iyan eh. Hindi mo lang alam. Tumayo sa harap niya si Mira para manindigan. Isa ka pa. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Mula ngayon, maghanap na kayo ng bagong trabaho. Halos lumipad sa hangin ang lahat ng gamit niya. Lumayas na kayo. Kumuyom ang kamao niya noong tumalikod na ang lahat. Hinawakan ni Mira ang braso niya. Sa tingin mo naman may pakialam kami sa kanya? Mas mayaman pa nga ako sa kanya, humarap ito sa kanya. Ayos ka lang. Mas mabuti nga umalis na tayo dito. Mayaman naman tayo ni Cole kaya natin silang higitan. Bakit hahayaan mo na gawin nila to? Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila. Umalis silang dalawa ni Mira sa mansyon. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang kotseng ginamit nila para makauwi sa Maynila hanggang sa makarating siya sa bahay niya. Senorita, bakit bigla-bigla kayong umuwi? Sana ay nagpahanda kami pagdating mo, tarantang sabi ng kanyang mga kasambahay kasama ang mayordoma. Ayos lang, tipid niyang sagot. Pero, senorita, mukhang kayo ang hindi maayos. Anong nangyari sa kamay niyo? Sira-sira din ang damit mo. Sinong gumawa nito? Gusto mo ba tawagan ko si Apollo para ipakulong sila? Suhestyon ni Manang. Tumigil siya sa paglalakad at napatigil din ito. Well, I'm fine. Sanay na ako sa ganito, hindi na rin sa akin bago to. Diyos ko, pinapahirapan niyo ang sarili niyo kahit buhay prinsesa naman kayo dito. May maganda kayong bahay, may magandang gamit, may pera, bakit pa kasi ginusto niyo pang maging kasambahay? Kundi pa sa akin sinasabi ni Mira kung anong ginagawa ng pamilyang iyon. Sinabi sa inyo ni Mira, umiling ito kapag Juan ay tumango. Tinanong ko sa kanya kaya sinabi niya sa akin. Huwag sana kayong magalit sa kanya, nag-aalala talaga kami ni Apollo F. Alam mo naman kapag may problema ka, sige ang tinatanong namin. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako babalik doon. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang marinig niya ang tanong ng matanda, paano ang nobyo mo? Hinarap niya ito. Wala akong boyfriend, Manang. Bago ako umalis, tapos na kung anong meron kami. Tinapos ko na kung anong dapat tapusin. Ani, kahit ang totoo ay hindi niya talaga sinabi kay Emil yon. Sa kabilang masayang umuwi si Emil galing sa Maynila para bisitahin ang kanyang nobya. Bumili pa siya ng bulaklak para ibigay dito. Kumunot ang noo niya nung makita ang kalat mula sa labas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, naabutan niyang galit na galit ang kanyang kapatid. Nasa harap nito ang kanyang inang galit din na mukha, katabi si Adriana. Anong nangyari dito? Itanong mo kay mama kung anong ginawa at dyan sa babae na iyan kung bakit siya nandito sa bahay natin. Hindi yan dito welcome Emil, puro gulo ang dala niyan dito, inis na sabi ni Miran. Nilibot niya ang paningin para hanapin si Nicole pero hindi niya ito mahagilap. Nasaan si Nicole? Pinalayas nila tita, sagot ni Roland. Bumakas ang gulat sa mukha niya, nabitawan niya rin ang bulaklak na dala niya. Hinarap niya ang kanyang ina pero wala itong maisagot. Ma, nasan si Nicole? Kasalanan niya naman talaga lahat, desisyon niyang umalis kaya wala akong magagawa roon. Wala siyang respeto kay Adriana.
Kung si Adriana mas maniniwala kung inosente si Nicole dahil napakabrat na ugali niya. Bakit mo ba iyan dinadala dito? Hindi kita pinipilit na magustuhan si Nicole dahil katulong lang siya pero sana konting respeto naman. Kahit ano pang sabihin mo hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa babaeng yon. Tumayo ito at umalis, masama niyang tiningnan si Adriana. Umalis ka na sa bahay ko. Kapag may nangyaring masama kay Nicole, hindi ko alam ang gagawin ko ese. Naiwan lahat ni Nicole ang gamit niya pati si Mira. Hindi ko na alam kung nasan siya ngayon dahil sa nangyari. Hindi na alam ni Nicole kung anong gagawin niya noong bisitahin siya ng kanyang pinsan. Dumating ito na may dalang maraming beer habang nakangisi sa kanya. Naging totoo nga ang sinabi nito, sinasabi ko naman kasi sayo, manahimik ka. Hindi ka nakakatulong. Alam mo kasgan talaga pag nagmamahal ka, hindi mo sigurado kung hanggang saan ka magiging masaya, masyado ko kasing sinisisi ang sarili ko kung bakit mas pinili ko ang pagmamahal na yun eh. Mahal mo siya eh at totoo yung nararamdaman mo pero ang tanong totoo ba yung nararamdaman niya para Desi, natahimik siya, hindi siya nakasagot sa tanong nito. Hindi siya sigurado kahit nararamdaman niya iyon sa tuwing kasama niya si Emil. I'm sorry, late ako. Pareho silang napalingon sa babaeng bagong dating. Maliit siyang napangiti kay Mira. Ang hirap takasan ng bodyguard ko kaya ngayon lang ako nakarating. Sakto lang ang dating mo, nagsisimula pa lang si Nicole. Umiti siya ng maliit, kailangan niyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Kailangan niyang magsimula ulit nang wala si Emil. Pinababalik na rin siya ng kanyang ama sa kumpanya. Sino nga ulit ang may-ari nito? Tanong niya sa kanyang sekretary. Si Emil Rodriguez, ma'am. Akala ko nabasa niyo na ang profile niyang binigay ko desi. Hindi niya natuloy ang kanyang hakbang noong marinig ang sagot nito, gulat niya itong nilingon, ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, ma'am? Sinabi ko po sa inyo, hindi ko alam na hindi niyo pala narinig ng maayos. Umalis na tayo bago pa man nila magawang humakbang paalis, may narinig si Nicole na tumawag sa kanya, Nicole. Sandali! Narinig niya ang pamilyar na boses ng lalaking ayaw niyang makita at alam niyang huli na para takasan niya ito, humakbang ang paa niya para umalis pero hinawakan nito ang braso niya at pinaharap siya. Wait Nicole, mag-usap tayo, mariin itong sabi na puno ng determinasyon, wala tayong dapat pag-usapan. Bakit hindi ba sinabi sa'yo ng mama mo kung anong nangyari o baka naman nandito ka para sisihin ako sa nangyari sa girlfriend mo, inis niyang sabi. Ikaw yung girlfriend ko Nicole tapos na kung anong. Meron tayo Nengi, umalis ako sa bahay niyo, wala tayo, hindi naman talaga tayo pwede, hindi niya natuloy ang kanyang sinasabi dahil pinutol siya nito. Hindi nila pwedeng sabihin kung pwede tayo para sa isa't isa, o hindi dahil wala silang karapatan para sa akin, kung ano ang desisyon na gusto kong gawin o kung sino ang dapat kong magustuhan. Tumigil ka na, you're making scene here, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Hindi ka ba nahihiya para sa sarili mo, bakit ako mahihiya ilang araw? Kitang hinanap at ngayong nandito ka sa tingin mo papayag akong umalis ka lang basta-basta at hindi tayo nagkakaayos, wala tayong dapat ayusin Nicole, ayoko ng ganito, niyakap niya ito ng mahigpit, naramdaman niyang niyakap din siya nito ng pabalik, sorry. Hindi mo deserve yung narinig mo mula sa kanila, kaya ko naman, ayos naman ako ngayon pero deserve ko ng explanation, humiwalay siya sa lalaki para saan naman, paano ka naging anak ni M. Sheridan. Ma'am, siguro ayos na kayong dalawa na lang mag-usap. Privately pinagtitinginan na po kasi tayo ng mga tao dito. Nagkatinginan silang dalawa ni Emil, nilibot niya ang paningin sa paligid at totoo nga ang sinabi ng kanyang sekretarya, marami silang pinag-usapan ni Emil, siguro nga kailangan na nilang pag-usapan ang tungkol sa kanila na patunayan niyang hindi malulutas. Ang problema kung palagi niya itong tatakasan, inayos niya ang kanyang damit at relo, balak niyang bisitahin ngayon ang lalaki sa kumpanya nito, magpapaalam siya sa pag-alis niya, Miss Nicole. Nakangiting bati ang kanyang sekretarya. Pumiti siya at bumaba ang tingin sa tray na hawak nito, para kay Emil ba yan? Yes po, ma'am, pinapadala niya sa akin. Ako na ang magdadala, bumalik ka na sa trabaho mo. Kinuha niya ang hawak nitong tray bago siya pumasok sa loob, kumatok siya ng ilang beses, ilagay mo na lang dyan yung kape, pagkatapos umalis ka na. Mas napangiti siya noong marinig ang boses nito. Are you sure ilalagay ko lang to dito, aalis na ako. Medyo malungkot niyang sabi, agad itong napatingin sa kanya at bumakas ang gulat sa mukha nito. Love, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Akmang tatayo ito para lapitan siya, ngunit sisinenyasan niya itong bumalik kahit
Naguguluhan sumunod ito sa kanya next time ko na lang sasabihin aalis na ako, Tino come here, akala ko si Greg kaya sinabi kong umalis pagkatapos ilang araw kang hindi nakita Vic aalis ka kaagad hindi mo man lang ba lalambingin ang boyfriend mo. Tumawa siya tinahak niya ang pagitan nilang dalawa nagulat siya noong nasa tapat siya ng lalaki, dahil hinila siya nito kaya napaupo siya sa kandungan nito at saka siya niyakap. You're being cute aalis din talaga ako dahil may bis trip akong pupuntahan. Nandito ako para magpaalam sa'yo. You're so heartless hindi kaya nagpaalam ma ako sa'yo dahil baka mabaliw ka kapag hindi mo ako nakita isang linggo lang naman yun isang linggo, hindi mo ba alam na busy ako at maraming kailangang gawin paano kita susundan do kay 2 araw lang. Ako do pagbalik ko gusto mo bang pumunta sa bahay of course yung isang bahay namin, gusto kang makilala nila mommy at daddy para raw madali ka nilang mahanap kapag sinaktan mo ako, humigpit lalo ang pagkakahawak nito sa kanya at naramdaman niya pa ang paisa-isa nitong halik sa likuran niya, nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng isang mahinang. Pagtikim na patayo siya sa gulat noong makita kung sino ang babaeng nasa harap niya ngayon ang ina ng lalaking mahal niya, sinubukan niyang tanggalin ng kamay nitong nakahawak sa bewang niya, ngunit mas humigpit ang kapit ng binata. Anong ginagawa mo dito mama, bakit hindi ka ba masayang makita ako Emil sa babae niyan dapat ko itanong kung bakit nandito siya at kung bakit nilalandi ka pa rin niya, bakit dahil mayaman ang anak ko. Pumikit siya para pigilan ang sarili niya masinubukan niyang tanggalin ang kamay ni Gavi na nakahawak sa kanya, noong mabitawan siya nito, humakbang siya palapit sa ginang Gi. Huwag mo ako lapitan masarap ang buhay mo, dahil sa yaman ng anak ko pinalayas na kita sa bahay, pero hanggang dito sa Maynila hindi ka pa rin tumitigil. Mawalang galang na, pero kaya kong mabuhay kahit wala ang anak niyo. Bakit ang babaan tingin niyo sa amin? Pera lang naman lamang niyo sa tao pero pare-pareho lang tayo. Kahit kailan hindi ko intensyon na kunin kahit di katiting na pera ni Emil dahil meron ako noon. Kaya kong bilhin kahit anong gusto ko nang hindi niya ako binibigyan ng pera. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Kung manipis ang mukha ko, wala ako sa harap niyo ngayon. Mas bumakas ang galit sa mukha nito dahil sa sinabi niya. Nanggagalaiti siyang nilapitan at bago pa man siya nito masampal, ay may kamay na pumigil dito. Emil, ina mo pa rin ako. Ilang buwan mo pa lang siyang kilala at ako buong buhay mong kasama. Ganyan ba siya kagaling para kahit ako kalabanin mo? Tama na, ma. I respect you, pero sobra na ang ginagawa mo. Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Hindi ka nga niyang ginawa ng kahit isang kasamaan para makatanggap ng ganitong kasasakit na salita mula sa'yo. Hindi niya ako ginayuma o pinilit na magustuhan siya, dahil ako mismo, kusa kong naramdaman ang pagmamahal na yon. Mahal ko siya, mahirap man siya o mayaman, mahal ko siya. Hindi niya kasalanan kung bakit ko siya nagustuhan. Pero anak, mas maganda ang future mo kasama si Adriana. Emil, inisip mo ba na kapag kasama mo siya, mapapagod ka lang? Hindi lang puro pagmamahal ang dapat na pairalin mo. Ma, kahit sino pa ang babaeng gusto mo para sa akin, si Nicole lang ang mahal ko. Hindi ko mahanap ang rason kung bakit ayaw mo sa kanya, pero hindi na magbabago ang pasya ko. Huwag kang uwi sa bahay. Tandaan mo, Emil, magsisisi ka rin. Mula ngayon, kalimutan mo na anak kita. Nagkatinginan silang dalawa noong mawala ang ginang sa paningin nila. Ayos lang ako. Huwag mong isipin yon. Kapag nakilala ka ni Mama, magbabago ang tingin niya sa'yo. Pero hindi kita gusto dahil may pera ka. Kahit kasambahay ka, gustong-gusto kita, hindi lang gusto kundi mahal kita. Sigurado ka ba? Bakit ako hindi magiging sigurado? Kahit sino pang ibang babaeng makilala ko, ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin. Napangiti siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi niya akalain na totoo pala talaga at ganito ang pakiramdam kapag alam mong tamang tao ang napili mo. Nagulat sila noong bumalik ang ginang sa loob. Napalayo siya sa lalaki at tiningnan. Nakakalimutan ko pala yung bag ko, kukunin ko lang at talagang aalis na ako. Pagkatapos kunin ang bag niya, agad itong umalis. Huminga siya ng malalim dahil sa dami ng nangyari sa araw na yon. Lumipas ang mahigit 1 taon, ganoon pa rin silang dalawa. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Importante sa kanila ang bawat oras at walang makakapigil sa pagmamahalan nila. Noong araw na pinakilala siya ni Nicole sa mga magulang nito, laking pasasalamat niya dahil bukal siyang tinanggap ng mga ito. Ilang buwan pa, kinasal silang dalawa.
Sana pala nung nag-aaral ako ng business, sinama ko kung paano maghanda ng surprise. Paano ba ayusin yung mga lobo na iyan? Reklamo ang narinig niya mula kay Miran dahil ito kasi ang nag-aayos ng mga lobo. Sana sinama ko rin kung paano manuyo ang babae. Buti pa to si Emil, may anniversary kami ni Sign. Wala, sabi naman ni Kir. Torpe ka kasi per. Kung pareho kayong mahiyain, di talaga uusad yan. Malay mo ikaw lang talaga hinihintay nun, payo niya sa kaibigan. Emil, saan ko ba ilalagay ang kurtina na yan? I love playing games pero hindi sa pag-aayos ng design, reklamo ni Miran. Napailing na lang siya sa pagiging supportive ng kanyang business partners. Bakit pa kailangan niyang mag-hire ng mga organizer kung ang mga ito pa lang ay sapat na sapat na? May siyang business partners at may kanya-kanya itong ginagawa. Kailangan niyang iplano ito ng mabuti dahil alam niyang nagtatampo sa kanya ang girlfriend niya. Mabuti na lang pumayag ang mga magulang nito sa binabalak niya. Sila pa ang nag-offer na gawin dito sa bahay. Maayos na yung sounds at yung ilaw pag-impao dahil ito ang mahilig doon kasama si Edison, parte ng buhay ng mga ito ang musika. Buti hindi ka nagreklamo, natatawang biro niya. Umiling ito. Minsan lang ako tumulong para naman to sayo. Malay mo isang araw tawagan kita at ako naman ang mga ilangan ng tulong mula sayo. Bro, sorry late ako ah. May pinuntahan kasi ako hindi ko maiwan. Ano bang pwede kong gawin dito para makatulong ako? Nakipagkamay siya kay Frank. Marami pang kailangang gawin, doon ka na lang siguro sa mga skirting. Wala akong alam kung paano gawin yon, baka dumating na maaga bukas si Nicole. Tumango ito bago tinungo ang mga nag-aayos. Gabi na siya noong makauwi dahil sinigurado niyang maayos ang lahat para bukas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang babae na busy manood ng hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Hindi niya alam kung galit ba ito o sadyang paborito nito ang pinapanood. Love, I'm home, anunsyo niya sa malakas na boses. Okay, kumain ka na doon, may niluto ako, bumagsak ang balikat niya. Pagkatapos niyang maibaba ang mga dala, nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. I miss you. Galit ka ba? Hindi ako galit. Kumain ka na doon sabi ko. Miss kita, pag-ulit niya. Minsan hindi niya maiiwasan ang pagiging kengi pagdating sa babae, konti lang ang alam nito sa paglalambing. I miss you more. Bukas pupunta tayo sa bahay namin tapos pagkatapos may dinner tayo, huwag mong kalimutan yon. 1 taon na pala no. Parang ang bilis ng panahon pero ilang taon na kitang mahal. Ganoon pa rin, araw-araw mas lumalalim ang pagmamahal ko para sa'yo. Araw-araw kong ipagmamalaki na meron akong isang napakagandang girlfriend na katulad mo at napakaswerte ko dahil kasama kita at mahal mo ako, at hindi rin ako magbabago. Kung swerte ka sa akin, maswerte ako sa'yo. Hindi ko pinagsisisihan na nag-apply ako bilang katulong sa inyo, kahit may pera naman ako, dahil yun ng mga oras na yun, marami akong na-realize at syempre nakilala kita. Kinurot nito ang ilong niya habang nakangiti. Baka kung hindi ako naging katulong sa inyo, boring pa rin ngayon ang buhay mo o kaya kasal na kayo ni Adriana, gustong-gusto pa naman yun ng mama mo. Mahina siyang natawa dahil nababakas niya ang tampo sa boses ng babae. Kung gusto ko si Adriana, liligawan ko siya noon pa pero hindi diba? Alam mo namang sayo lang ako nakatingin magmula pa noon. Kaya pala napapansin ko noon na hindi ka sanay sa gawaing bahay at nabasag mo pa yung mga pinggan namin. Nag-aaral pa lang kasi ako noon. Palagi namang si Manang ang naghugas ng pinggan. Alam mo bang pinalitan ko lahat ng nabasag mo? Natatawa niyang pag-amin, sabay patak ng halik sa pisngi nito. Namilog ang mga mata niya. Totoo ba? Kaya pala nung binilang ni Manang, ganun pa rin. Akala ko nga ibabawas sa sweldo ko yun eh. I love you, matamis na sabi niya. Nagulat siya noong halikan nito ang labi niya. Sandali pa yun, pinroseso ng utak niya bago hinawakan ang mukha nito at sinimulan ang isang panibagong halik. Kinabukasan, maagang nagising si Nicole noong naramdaman niyang wala na sa tabi niya si Emil. Pagbangon niya, nakita niya itong bihis na bihis. Good morning, happy anniversary love, matamis niyang bati kahit inaantok pa siya. Gusto nila ang isa't isa at ayaw din nilang magmadali. Happy anniversary. Nagising ba kita? Gusto ko sana ang magpaalam. May pupuntahan kasi ako urgent.
Ayaw ko naman na isulat o i-text, baka sabihin mo hindi ako nagpaalam ng maayos. Parang nawala ang antok niya dahil sa sinabi nito. Bakit ang aga? Sabi mo pupuntahan natin ngayon sila mama? Hindi mo ba ako sasamahan? Sorry love, sa dinner lang ako makakapunta. Pero babawi ako sa'yo. Umalis ka na, ako nang bahala kila mommy. Huwag mong kalimutan yung dinner natin mamaya ha, mahinahon niyang sagot. Bumalik siya sa pagkakahiga sabay pikit ng mga mata. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Galit ka ba? Hindi ako aalis dito kung galit ka. Hindi ako galit, inaantok lang ako. Umalis ka na at baka hinihintay ka na nila. Kaya ko naman ang sarili ko, magpapasama na lang ako kay Mira. Thank you. Naramdaman niya ang pagpatak nito ng halik sa ano niya bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Hindi siya pwedeng magtampo dahil nasa rule nila ang magtrabaho ng mabuti at bawal umabsent kung talagang kailangan. Mira, samahan mo ako sa bahay nila mama. Umalis kasi si Emil kaya wala akong kasama. Anniversary niyo ngayon di ba? Kaya pala umalis din si Miran ngayon, may emergency yata sila. Hindi ko alam dahil hindi naman kami nagkakausap. Gaano hindi ko talaga maintindihan ang mga lalaki minsan. Bakit magkasama kayo? Naguguluhan niyang tanong. Nagkita lang kami, baka nadagdagan ang stress ni Madam dahil yung dalawang anak niya nakuha natin. Sigurado ka ba dyan? Parang ang aga niyo naman magkita dalawa. Baka may tinatago na kayo ah. Umayos ka syempre naman wala. Pupuntahan kita mamaya dyan sa bahay niyo ha, sabay tayong pumunta. Ako na mag-drive dahil anniversary niyo naman ngayon. Sige, hintayin kita. Kahit gusto pa niyang matulog, bumangon na siya dahil parang nawalan na siya ng gana. Masama ang loob niya dahil hindi man lang binigyan ni Emil ng oras ng anniversary nila. Noong sumapit ang tanghali, dumating si Mira. Pinakain niya muna ito bago sila umalis ng bahay. Medyo. Malayo rin kasi ang biyahe. O bakit nakabusangot ka? Nagtatampo lang ako pero naiintindihan ko pa rin naman si Emil. Tampo lang ba talaga yan? Hindi kaya sign na buntis ka? Napakaselan mo nitong mga nakaraang araw, tapos gusto mo pa palaging matulog at natatandaan kung gusto mo palaging kasama ang asawa mo. Nilingon niya ito habang nagda-drive. Bigla siyang natuwa kung talagang totoong buntis nga siya. Hindi naman nakapagtataka kung buntis kasi may asawa ka naman, issue na lang kung wala kasi paano mo ginawa yun, hindi ko alam what if dumiretso muna tayo sa klinik. Suhestyon niya dahil excited siyang malaman ang totoo ngayon na nakalampas na tayo ng ospital bumalik tayo. Napailing ito bago niliko ang sasakyan para pumunta ng ospital. Tinext niya ang mga magulang na may pupuntahan pa siya, kaya hapon na siyang makakarating. Pagdating nila sa ospital na pag-aari ng kaibigan ni Emil, agad silang inasikaso ng doktor. Pinauna siya ng SCC habang hinihintay ang blood test results na kinuha sa kanya. Kinakabahan ako grabe. Hinawakan niya ang kamay ni Mira. Mas mukha pa itong tense kaya sa kanya naisip niya tuloy paano kung ito ang buntis ni Ref Rodriguez, tawag sa pangalan niya ng doktor. Nakangiti sila nitong inimbitahan sa loob ng opisina. Pagkaupo nila, binigay nito sa kanila ang isang brown envelope. Based sa results na kinuha natin, I would congratulate you. Congratulations, Jim Ref Rodriguez, you are 3 weeks pregnant. Dahil doon, niyakap siya ni Mira at silang tuwang-tuwa. Pagkatapos nilang magpasalamat, umalis na sila para magpatuloy sa biyahe, patungo sa bahay ng mga magulang niya. Hindi mawala ang ngiti niya. Gusto niyang sabihin kay Emil pero gusto niya sa personal. Huwag mo akong kalimutan ha, ninang ako ng anak mo sa binyag. Siyempre ikaw pa ba Mira makakalimutan ko? Mabilis silang nakarating. Mira, ano to? Nagtatakang tanong niya bago siya pumasok sa loob ng bahay dahil piniringan siya ng kaibigan. Wala, practice lang, sabi nito bago tinanggal ang kanyang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. Ang bilis ng panahon dati sinamahan lang kita maging isang kasambahay dahil sa kabaliwan mo tapos ngayon maid of honor ako sa kasal mo. Ngayon naman anniversary nyo na agad tapos buntis ka pa. Sobrang psycho para sa iyo kasi ang layo mo na. Kailan mababalak mag-asawa kapag nag-move na siya sabi mo nga noon may perfect timing para sa lahat ba? Napatakip siya ng bibig noong may carpet na puno ng bulaklak sa unahan niya. Yung po nila ay puno rin ng petals at mga ilaw.
Ilang hakbang ang nagawa niya, di makita niya ang lalaking mahal niya, tila nawala lahat ng pagtatampo niya nung makita ito. Happy anniversary, love, matamis nitong bati sa kanya nung makalapit siya. Akala ko nakalimutan mo na, akala ko talagang busy ka, sumama pa ang loob ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan, love, ikaw pa ba? Ang pinakamagandang misis ko, hindi ko makakalimutan ang araw na naging asawa kita. Mahal na mahal kita, Nicole. Hinalikan nito ang noo niya. Siguro kung hindi siya naging baliw at nag-apply bilang katulong, siguro siya na hindi siya magiging masaya, katulad nitong nararamdaman niya. Hindi kailangan magmadali kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi mo makikita basta-basta. Minsan dumarating ng hindi inaasahan at minsan kailangan mong hanapin at minsan din kailangan mong mag-apply bilang katulong para makilala mo ang taong para sa'yo, katulad na lamang ni Nicole na natagpuan niya ang tunay na pagmamahal sa katauhan ni Señorito Emil. The end.